Pero hindi pwede yung sasabihin niya na gano'n na yung sa isang interview na sinabi niya na for content lang, na parang lumalabas na mabait lang si Tekram sa harap ng kamera. Yun ang hindi maganda. Ang masabi ko lang sa kanya, sa batang ito, hindi po talaga magkakaroon ka ng maraming sponsor or hindi ka makikilala ng mga ninong at ninang mo kung wala ang Tekram. Ayan, may galang shoutout. Isang magandang gabi sa ating lahat. At ito na guys, sino ang nakakakilala kay Archie Hilario? Ayan. Siguro naman karamihan ay kilala nyo si Archie Hilario na isa din po iyan na Good Samaritan na tumutulong, lumilingap din sa ating sabihin natin mga mga kababayan hirap sa pamumuhay. Napakalaking bagay po ng mga Good Samaritan. Suportahan po natin lahat ng iyan na iyang mga yan ay napakalaking tulong sa ating gobyerno, na yung mga kababayan natin na nasa liblib na lugar na talagang hikaw sa pamumuhay, may mga charity vlogger na nandiyan na lumilingap. Ayan. Pero bago yan, pakiclick ng thumbs up at ating pakinggan ang pahayag po ni Archie Hilario. Ito ay patungkol sa issue ng kay Dave at kay Tatay Tekram na hanggang sa ngayon ay wala pa rin kamatayan at hindi pa natatapos dahil pinalalaot ni Brother Jose. Si Brother Jose po ay panggulo. Ayan. At nandito na kay Kuya Julay. Mawalang ganang kay Kuya Julay. Nandito na kay Kuya Julay. Suportahan po natin si Kuya Julay. Ayan. Paririnig ko lang guys. Pakiclick ng thumbs up nang sa ganun iswak sa palasa po ni YouTube. Suportahan po natin si Kuya Julay. Ayan. Nandito na. Tuloy. Napanood ko rin yung isang video ng barayam kay Dave, no? Nung nakaraang mga araw sa isang vlogger na dati rin kasama nila Kuya Val, pero wala na siya kay Kuya Val ngayon. Napanood ko. Ito si Brother Jose. Na si Brother Jose ay dati po yan nasa Kalingap. So wala na sa Kalingap. Ang kadahilanan kung bakit po natanggal yan, napaalis sa Kalingap, kaya po yan napaalis. Dahil ito po ay sa pangingialam ni Brother Jose, nung birthday ni Kuya Val, bisita ni Kuya Val, binabastos niya. Ayun, no? Yun yung yung interview niya kay Dave at pinakinggan ko yung kanyang mga statement doon, no? Alam mo kasi itong mga ganitong mga bagay at mga pangyayari sa buhay ng isang vlogger, ang akin lang masasabi ay kapag tayo ay nabigyan ng break, no? Na i-feature tayo ng isang malaking vlogger, okay, or isang kilalang tao, napaka-swerte mo na sa part na yon. Tama. And then, kasi pag nandyan bigla kang nakaramdam na, uy, I'm sikat-sikat na, kaya ko nang mag-isa, or kaya ko nang i-go ang aking sarili. Doon, yun ang mahirap na part na kapag nakaramdam ka na ng pagiging ungrateful, no? Kung dati ay nasabi mo na, ay ang saya ko dahil nakasama ninyo ako, ang saya ko dahil na pinaramdam ninyo ang pagmamahal sa akin. And then nung huli na sasabihin mo na dahil medyo na sinasabi mo na, ay ginamit lang ako, naging content lang ako. Pero pag mga ganyang mga bagay, pag binigyan ka ng isang pagkakataon, no, na mapasama ka sa mga ganyang mga vlog, sobrang sobrang laking tulong na po yun. Tama. Ito katulad kay Dave, hindi marating ni Dave yung mga dami ng mga nag-sponsor sa kanya at tumulong kung wala pong Tekram. Tama. Alam natin. Tama. Kung wala si Tatay Tekram, malamang kung ano man meron tinatamasa sa ngayon ni Dave, wala ang lahat ng iyan. Yan yung lagi ko sinasabi sa vlog ko. Kung wala ang Tatay Tekram, wala ka, Dave. Wala kang sponsor. Malamang talagang, ewan, kung ano ang buhay meron ka. Kung anong meron ka sa ngayon dahil yan kay Tatay Tekram. Kahit itaktak nyo, baliktarin nyo yung mundo. Huwag sasabihin na ginamit. Ha? Mas nag-benefits ka. Hindi ka lalaki ng ganyan, hindi ka matututo ng salita ng Diyos. Lahat na, hindi mahirap na natin isumbat. Tuloy-tuloy. Yan, no? Alam ng mga tao yan. Diyan dapat sa bagay na yan. Although alam ko may mga reason naman dyan si Dave na hindi ko alam, no? Pero parang sabihin natin na sinabi doon sa isang video na naging na ginamit lang daw siya for content. Okay. Na si Tekram daw ang nagbibenepisyo. Kaya ano yun? Kay Brother Jose. In-interview kasi ni Brother Jose. Napakabobong bobong reactor. Doon pa lang talaga ang daming butas para kay Dave. Hindi nakatulong para kay Dave. Yan ang katotohanan. Doon marami talaga ang madidismaya. Kasi kahit baliktarin natin, itaktak natin, balik-baliktarin,
Kung hindi dahil, yung salita kung hindi dahil ni Tatay Tekram, malaki ang tulong para sa iyo. Kung yang mga sinasandalan ngayon ni Dave, kung hindi dahil kay Tekram, wala ang mga yan. Yan ang katotohanan. Pero pinalalabas as mali, pinagkakitaan daw, binablog lang daw siya, pero kapalit lang daw nung inaalagaan siya, normal, pinag-aaral. Isipin niyo, kailangan mo pa talaga sabihin yan. Bagkus sana magpapasalamat ka. Ito na nga lang eh, yun na nga lang eh, yung mga sinamahan mo ngayon, kung hindi dahil kay Tatay Tekram, wala ang lahat ng iyan. Ha? O tuloy. No, alam natin na pag hindi na i-vlog ni Tekram, itong si Dave, Wala. wala na, di ba? Totoo. Wala siya kung ano ma'am, tinatamasa niya ngayon. Hindi siya makakasakay sa helicopter. Hindi siya matututo mag-drive. Hindi siya ewan ko lang kung makakatulog yan sa magarang bahay. Diyan sa Manalastas family, diyan siya nakaranas ng tunay na pagmamahal, yakap ng isang magulang. Halik ng magulang, pinupunasan ng pawis yan ba? Naranasan niya? Sa tunay niya magulang kay Apple, wala. Kahit balik ka rin. Kung hindi dahil yung salita, kung hindi dahil sa Manalastas family. Wala ang lahat. Dapat alam niya ni Dave, nalulunod si Dave sa sulsul ng iba. Tuloy-tuloy, no? Doon sa mga panayam ni Jose, kay Apo. Dave, nalaman natin doon na, sabi ko nga dati nung tahimik pa lang ako, na hindi po pwede na hindi alam ng nanay ng Totoo. bata ang nangyayari. Totoo. Alam ni Apple. Kaya lang, ito, yung ina, ito yung nangyayari sa ngayon. Nung nibablog yan, hinanap yan. Hinanap nila Tatay Tekram, natagpuan. Okay na. Ito yung nangyayari ngayon. Alam din ni Apple yan. Anong ginagawa ng ina? Ha? Walang pakialam. Man lang din sana, yung ina mamagitan, ayusin. Dave, pagpakasama-sama, yan ang nagtrato sa'yo ng tunay na pagmamahal, tunay na magulang, na hindi ko na ipalasak sa'yo. Wala din po kwenta yung ina. Mawalang galang na po. Sa totoo lang, magulo na. Nasasadlak sa issue yung anak niya, nasaan yung ina? Yung inang tunay. Samantalang pagputok ng issue, in-interview ang Apple, wala. Walang ginawa hanggang sa ngayon. O, tuloy po. No? Hindi pwede na hindi niya alam kung saang location yung bata. Totoo. Ngayon na in-interview siya ni Tatay. Kuya Ramil. Okay. O, nandyan na ang sa interview na yan, na napag-alaman na natin na kung ano ang mga reason niya. No? Okay. Pero ang bottom line lang dyan is, ang bottom line dito, mga kapobre, mga katekram, at pati kay Dave, ang magiging balikan natin nga yung mga nagdaan, no? Dapat hindi na magsalita ng hindi maganda, no? Totoo po. Sa totoo lang, ito yung malaking pagkakamali eh. Nagmula muna doon sa mga nangwakwak sa kanya. Yung unang pahayag po, na ang sabi di umano ay kaya siya umalis, gusto niya maging malaya. Pangalawa, di umano ay minamaltrato, pinapalo ng stick, sinturon, hambang babalibagin ng bag, sasampalin, ano pa? Sinasabihan di umano ay ampon. Kung sa totoo lang, hindi siya dapat dun mag-focus. Ano ba ang dahilan, ang tunay na dahilan? Kung bakit gusto niyang umalis, gusto niyang maging malaya, okay, fine. Yun lang pala, palalayain ka. Pero bakit kailangan mo pang bumato ng mga hindi kaaya-ayang salita? Doon, gusto mong ilaglag yung taong lumingap sa'yo, nag-aruga sa'yo, sumagip sa'yo. Pero talaga, hindi ko lubos maisip. Dahil iyan sa sulsol ng mga wakwak, lumabas ang video na di umano isinasaktan. Saan lumabas? Sa YouTube channel ni Lovely Daisy. And then ito na, si Brother Jose. Diyan pala sa interview ni Brother Jose, malaki lalong kasiraan para kay Dave. Hindi ka pupulutan ng papuri sa batang kargador. Talagang wala. Pariwara, sira. Lalo ang pangalan ng batang kargador. Ang maganda nga sana gawin dito ni Dave is magpasalamat siya, no? Magpasalamat siya. May narinig ako, sabi niya, nagpapasalamat naman daw siya. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, na pagpapasalamat niya, kita niyo naman po yung mga lumalabas sa video. Kung gaano kaangas manalita. Ano? Medyo hindi na maganda, hindi healthy. Sa isang batang katulad niya. Ano? Ilang taon na? 17, 18 years old, pero napakaangas. Para bang siya yung bumubuhay sa sarili niya. Samantalang nakasandal lang din naman sa ibang tao. Na kung hindi dahil
Kay Tatay Tekram, wala yung mga sponsor na yan. No? Sa halip, mag-sorry na lang eh. Nalunod, nalason ang isip ni Dave. Pero kahit pa sabing, yan ay sinulsulan, si Dave, imposible. Nasa tamang pag-iisip. Ipinagkanulo mo, ipinagpalit mo, itinakwil mo, yung taong nakatulong sa'yo, nakapagbigay ng magandang buhay sa'yo. No? Grabe. Na kahit anumang yung may personal reason siya, kung ano, i-plaster niya rin ng mabuti. Pero hindi pwede yung sasabihin niya na gano'n na yung sa isang interview na sinabi niya na for content lang, na parang lumalabas na mabait lang si Tekram. Ayun na nga po eh. Pinangangalanda ka ni Dave na ang sinasabi niya, oo, pinag-aaral mo ako, inaalagaan mo ako. Pinapakain mo ako, binibihisan mo ako. Dahil binablog mo ako. Eh, yan ang ganti mo. Dahil binablog mo ako, pinagkakitaan mo ako, kinukontent mo ako. Siyempre, kapalit nun, alagaan mo ako, pag-aaralin mo ako, pakakainin mo ako. Yan po ang pananaw. Yan ang katuwiran ni Dave. Na kaya daw siya inaalagaan, binibihis sa pinapakain. Dahil siya daw ay pinagkakakitaan. Siya daw ay kinukontent. Ito ba katuwiran ng isang batang matapos kang lingapin, yakapin, arugain, pinakain, lahat na. Binablog ka, nagkaroon ka ng sponsor, ipagpasalamat, o ano nangyari? Sinisira niya. Kaya daw siya inaalagaan, kaya daw siya binibihisan, pinag-aaral dahil siya daw ay content, kino-content, binablog. Iyon daw ang kapalit nun, na siya ipag-aralin, bihisan, alagaan. Sa kabila ng siya raw ay pinagkakakitaan. Tama ba ang katwiran? Kung sana itong si Dave, hindi nagpapasakop sa mga wakwak. Eh di sana. Tapos na ang issue. Anong nangyayari? Lalong nasisira ang kanyang pangalan. Tuloy-tuloy ang issue. Dahil sa kanyang pagpapa-interview. Doon pa lang eh. Sabi ko nga kanina, may part 2 tayo sa aking upload. May part 2 tayo. Pero hindi na. Mamaya, itatry po natin. Pero kung totoo siya talaga, si Dave, ikaw mismo. Yung sinasabi mo, gusto mo privacy. Ikaw mismo. Inaalisan mo na privacy sa sarili mo. Ikaw mismo. O, di ba? O, tuloy tayo guys. Suportahan po natin si Archie Hilario. Ano po? At ito, suportahan po natin mga Lagod Samaritan. Ano? Yeah, wait. Tekram sa harap ng kamera. Ang masabi ko lang sa kanya, sa batang ito, hindi po talaga magkakaroon ka ng maraming sponsor, yes, or hindi ka makikilala ng mga ninong at ninang mo, yes, kung wala ang Tekram. Totoo po. Totoo po yan. Ang lahat kung ano man meron ka sa ngayon. Dahil yan, kay Tatay Tekram, maliban doon sa unggaling maangas. Alam naman natin, kaya lang po nititwist nila. Dinadivert nila doon sa kasamaan. Nagpapa-interview. Doon sa interview, hindi makakatulong yan. Lalong masisira ang pangalan ni Dave dyan. Dahil negative. Doon wala man lang po na kaunting pagyakap sa taong lumingap, sa taong nag-aruga. Talagang dinadown niya. Ang dami po. Meron pa binibigkas, may sinasabi pa. Yun daw, perang ni-transfer sa pangalan. Doon daw, meron daw siya pinarmahan. Nasa bangko daw sila. Gusto nga daw niya kausapin yung teller. Doon sa teller, no? At yung cashier, gusto daw niya kausapin doon sa teller. Kaya lang, hindi raw niya magawa. Yun ba dapat pa ba? Alam mo, sa totoo lang, na ando na sabihin natin, kung meron man pera para sa'yo, sa tamang proseso, sa tamang pag-uusap, anong motibo, ano ang gustong mangyari? Bakit kailangan talaga doon sa interview? Anong puso meron ka? Sana isasaalang-alang mo pa rin sa kabila ng lahat kung ano man ang nangyari sa iyong buhay, sa kabila ng lahat. Kung wala ang Manalastas family si Tatay Tekram, wala kung anong meron ka sa ngayon tinatamasa. No? Suportahan po natin guys si Archie Hilario, yan, isang Lagod Samaritan din po yan, ano, at lumilingap sa ating mga kababayan, talagang hikaw sa pamumuhay. Isipin ninyo ha, talagang napaka-trending ng topic dito kay Dave na hanggang sa ngayon talagang hindi pa rin matapos-tapos at hindi matigil-tigil yung issue na yan dahil kinakaladkad po ni Brother Jose. Yung pag-i-interview ni Brother Jose diya kay Dave, hindi na healthy, hindi makakatulong para kay Dave. At sinasabi ni Dave, gusto daw niya po ng privacy. Paano ka magkakaroon ng privacy diyan? Hindi ka magkakaroon ng privacy dahil ikaw mismo bumubuklat-kat. Binubuklat-buklat mo lahat ng mga pangyayari. Privacy? Anong privacy hinihingi mo? Ikaw mismo ang sumisira sa pangalan mo. Ikaw mismo ang naglalabas ng mga video, nagpapa-interview kung kani-kanino na hindi naman yan makakatulong para sa iyo.
Di ba? Sige pa, magpa-interview ko pa. Binibigyan mo lang ng content ang mga tao, ang mga vlogger, ang mga reactor. Ha? Ayaw mo kuno na magbablog dahil gusto mo privacy, pero nagpapa-interview ka sa balahurang reactor. Yung si Brother Jose. Di umano ayaw mo magpa-interview para may privacy. Ay ano, nagkakaroon ka ba ng privacy? Ha? Sa ginagawa mo, nagpapa-interview at dito kay Brother Jose? Bigyan mo ka ng content. Oh. Huwag kang aasa na ikaw ay re-respeto at ikaw ay gagalang ng karamihang viewers. Ibas ka man, wala tayong magagawa. Ano? Kung mabuti, ang iyong binibitaw salita, pupurihin. Pero pag hindi, wala tayong magagawa, kanya-kanyang opinion na yan. Ano? Gusto mo ng privacy? Manahimik ka. O, ayaw mo? O, sige, bigyan mo ng content ang mga tao, ang mga vlogger. Kaya sabahan niyo ako sa akin next video. Suportahan po natin sila Tatay Tekram, Kalingap. Yan, suportahan po natin Archie Hilario. At siyempre, dito, galing kay Kuya July ang video. Ayan, suportahan po natin si Kuya July. Siyempre, ang aking channel, yung mga gusto mag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe. Tsaka guys, pakiclick naman po ng notification bell. Nasa ganun ay updated kayo sa aking mga video. Ayan, abangan niyo ako sa aking next video. Maya-maya po na konti tayo mag-upload. Ayan, salamat po. Maraming salamat.